Kilala mo ba yung lalaking laging nagmamadali? Yung tipo na gusto agad makuha ang gusto niya, walang pasensya, laging nagmamadali sa desisyon, sa relasyon, sa buhay. Alam mo ba, ang lalaking hindi kayang maghintay, hindi siya karapat-dapat mamuno. Hindi lang sa trabaho o sa politika, sa buhay, sa pamilya, sa relasyon, sa sarili. Ang kakayahang maghintay at magtiyaga ay sukatan ng tunay na lider. Bago tayo pumasok sa detalye, tanungin mo ang sarili mo. Kailan ka huling naghintay ng matiyaga? At ano ang nangyari nung hindi ka naghintay? Maraming tao ang iniisip na lider ang basta may lakas, may boses, o may pera. Ngunit hindi iyon sapat. Ang tunay na lider ay marunong maghintay. Marunong mag-obserba bago gumawa ng desisyon. Marunong magpigil ng emosyon kahit nakakainis o nakakagalit. Marunong magtiyaga kahit mabagal ang resulta. Ang lalaking hindi kayang maghintay ay madaling padala sa galit, tukso o kuryosidad. Sa huli, siya rin ang lalaking nagkakamali sa desisyon. Ito ang 10 dahilan kung bakit ang lalaking walang pasensya ay hindi karapat-dapat mamuno. 1. Hindi naiintindihan ang proseso. Lalaking laging nagmamadali ay iniisip na ang mabilis na resulta ay tanda ng katalinuhan o lakas. Ngunit sa buhay, lahat ng magagandang bagay ay may proseso. Ang pagmamahal, respeto, yaman, at kapangyarihan. Lahat ay may proseso. Ang lalaking walang pasensya ay laging naghahanap ng shortcut at kadalasan mas madalas siyang nagkakamali kaysa nagtatagumpay. 2. Madali madala sa emosyon. Kapag hindi ka marunong maghintay, ang desisyon mo ay base sa galit, kaba o selos. Ang tunay na leader ay matatag sa emosyon, hindi nagpapadala sa tensyon o pressure. Kung hindi mo kayang kontrolin ang sarili sa maliit na sitwasyon, paano mo haharapin ang malaking problema? 3. Walang disiplina sa sarili. Lalaking walang pasensya ay walang disiplina. Gusto niya ng instant gratification. Ngunit leader ay kailangan ng disiplina. Kailangang magplano, magpigil, at kumilos sa tamang oras. Kapag wala kang disiplina, impulsive ang lahat ng galaw mo. Hindi mo makakamit ang respeto o tagumpay. 4. Hindi marunong makinig. Isa sa pinakamahalagang katangian ng leader ay kakayahang makinig. Ang lalaking hindi kayang maghintay ay puro sarili ang iniisip. Hindi nagbibigay ng espasyo sa opinyon ng iba. Sa huli, madalas ulitin ang parehong pagkakamali. Hindi alam kung kailan magsalita at kailan manahimik. 5. Wala pasensya. Sa iba leader ay modelo ng pasensya. Kung hindi mo kayang maghintay sa iba, paano mo sila matutulungan? Ang lalaking walang pasensya ay madaling mainis sa kahinaan ng iba. Hindi siya maaasahan sa sitwasyon na nangangailangan ng pag-intindi. 6. Madaling mawalan ng focus. Kapag laging nagmamadali, parang lahat ay laban. Madali kang madistract at madaling sumuko sa problema. Ang tunay na leader ay hindi sumusuko sa unang hadlang. Kung hindi mo kayang maghintay, hindi mo rin makakamit ang tagumpay. 7. Hindi naiintindihan ang timing. Ang lalaking walang pasensya ay iniisip na lahat dapat ngayon na agad. Ngunit sa buhay, timing ang susi. Kailangang maghintay ng tamang pagkakataon para magsalita, kumilos, o manguna. Ang hindi marunong maghintay, laging natatalo dahil mali ang timing. 8. Hindi nag-i-invest sa pangmatagalan. Ang leader ay marunong mag-invest sa tao, plano at hinaharap. Ang lalaking walang pasensya ay iniisip lang ang agad na resulta. Hindi nag-i-invest ng oras o effort sa tamang paraan. Kaya kahit may pagkakataon, nauuwi sa pagkabigo. 9. Madaling sumuko. Kung hindi mo kayang maghintay sa maliit na pagsubok, paano mo haharapin ang malaking hamon? Ang leader ay marunong magtiyaga kahit walang kasiguruhan. Ang lalaking walang pasensya, sumuko agad sa problema. 10. Hindi karapat-dapat mamuno.
Kung wala ka sa lahat ng nabanggit, disiplina, pasensya, focus, timing, hindi ka karapat-dapat mamuno. Hindi lang sa opisina o bansa, kundi sa pamilya, relasyon, at sarili, ang kakayahang maghintay ay sukatan ng tunay na lakas. Story example, si Juan ay laging nagmamadali. Sa trabaho, gusto niya agad ma-promote. Sa relasyon, gusto niya agad makuha ang gusto niya. Sa negosyo, gusto niya agad kumita. Ngunit palaging may mali sa desisyon. Nawawala ang tiwala ng tao sa kanya. Wala siyang natamo. Si Pedro naman, marunong maghintay. Pinag-aaralan muna ang sitwasyon, nakinig sa payo ng iba, at hinintay ang tamang timing. Resulta, tagumpay at inspirasyon sa iba. Kung ikaw ay lalaki at gusto mong mamuno, tanungin mo ang sarili mo, kayang mo bang maghintay? Kayang mo bang makinig bago magsalita? Kayang mo bang magtiyaga kahit walang kasiguruhan? Kung hindi, bago ka maghangad ng kapangyarihan, respeto o tagumpay, matutong maghintay. Tandaan, ang lalaking hindi kayang maghintay, hindi karapat-dapat mamuno. Kung gusto mong mas maging leader sa buhay mo, simulan mo sa simpleng bagay, matutong maghintay. Pagnilayan ang desisyon mo, pakinggan ang iba, at huwag magmadali. Like, share, at subscribe para mas marami tayong matutunan tungkol sa pagiging matatag at leader sa buhay.